Alright guys, sa pag-iikot-ikot ko dito sa Macau ngayon ay nandito tayo sa Rua de Esperanza, kung saan meron akong nakikitang mga estruktura dito na ang ganda, pwedeng pagkuhanan ng style, ng disenyo o yung kulay, mixing ng paint o ng pintura. Kung gusto niyo naman gawin sa iyong kabahayan, pwede rin dahil nakakamangha at ang ganda tingnan sa mga mata. So iikot natin ang ating camera. Kung magugustuhan ninyo, like and comment dyan sa baba, or mag-subscribe na rin sa aking channel, ang Justin Does It channel. Alright, so ikot natin. Simulan natin dito sa isang gusali kung saan yellow at saka white ang motif. Ang lugar na to ay matatagpuan sa Rua do Top Shack. Alright, so tuloy natin sa bandang kaliwa. So tignan naman natin yung karugtong nitong building na to, kung saan ito ay Portuguese inspired na design. Parang kagaya sa atin, nasa Intramuros, meron din tayong ganito na pinireserba din ng ating gobyerno para makita natin or matunghayan pa ng mga susunod na mga henerasyon ang mga gusaling ito. Guys, kung napapansin niyo, nandun tayo sa likuran kanina. Dito naman ay nasa kahabaan tayo ng Avenida do Consejero Ferreira de Almeida. Alright, so tuloy natin ang disenyo. Balik natin sa bandang kaliwa hanggang doon po yan sa kabilang block. So right, sa aking background at tunghayan natin ang mga makulay na building dito sa Macau. Isa itong pasyalan na malimit, pinapasyalan syempre ng mga tao. Kaya naman na kuha lang ang aking atensyon dahil sa sobrang ganda ng structure. Matatagpuan ito dito sa may Top Shack. So alamin natin ang istorya nito, bakit nagkaganito ang kulay ng kanilang mga gusali. So meron din sa kabila ibang kulay. Pero ang mas paborito ko ay ito. Alright, so daan lang tayo sa makulay na gusali. Dito naman sa aking kanan ay sa aking kaliwa.
sulitin natin ang ating pamasyal dito sa Macau. Siyempre, minsan lang ito, kaya naman tayo ay sumusulit lang sa ating mga nakikita. At sinishare ko na rin sa inyo ang kung anong meron dito sa Macau. Alright. So pasukin natin ang building na ito dahil nakalagay naman pwedeng pumasok. So ito ang harapan, may mga bulaklak para sa mga plantita at saka plantito. Yan, Academia Hao Chong. So tignan natin kung anong meron dito. So isa siyang bahay. At syempre, meron siyang bayad. Allergy tayo sa bayad ngayon dahil ang ating budget ay hindi maganda. Pero sa kulay at disenyo ng bahay ay ayos na tayo dyan. Kaya tayo na ilalabas ng bahay ni Hao Chong. Bye bye na Miss Hao Chong. Dagdag sa panlasa ng ating mata. So tuloy-tuloy lang ang ating video hanggat meron tayong makikitang kagandahan sa ating mata. Alright, so ang cute ang kanilang gate. So nasa kanto na tayo. Ang ganda talaga ng structural. Siyempre ang kulay. At dito naman sa kabila ay di ko alam kung ano ito. Pero ang ganda pa rin ng kanilang structure. Pati na rin mga high-rise building. So ngayon guys, puntahan naman natin yung isang side ng street kung saan yellow at saka dirty white ang motif ng kanilang mga paint. So tuloy-tuloy tayo sa ating paggala dito sa Macau dahil ito naman ang pinunta ko dito, ang gumala at ang mamasyal. Pareho lang yun, magkapatid lang, habang naghahanap ng kabuhayan. Dahil tayo ngayon ay isang turista, bigla ang turista. So saan na ako? Ito, meron maganda dito guys. So sa likuran, dyan tayo nang galing kanina. Pero meron pa akong isang nakuha kanina. Meron ako isang nakita kanina na kulay blue naman yung motif. So diretso lang tayo ng lakad dahil nandun pa sa kabila. So guys, dito sa bandang kaliwa meron tayo nakita. So malapit na tayo. Guys, dito sa Macau ay puro lakad para maka-minus ka sa oras. Maglakad ka na lang, mas madali ka pang makarating kaysa sa sumakay. Kung sa lakaran ay aabot ka lang ng 10 minutes or 15 minutes. Kung ikaw ay sasakay, aabuti ka ng
30 to 45 minutes. So gayon ang style ng lakaran. So nandito tayo. So sa likuran ko ay kulay blue at white naman ang motif. So kuhanan natin. Meron na tayong ibang content kung saan ay mga structure naman, high rise at saka low rise na kabahayan o struktura. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Kiangwoo National Hospital ng Macau. So ngayon naisipan kong may nakita akong isang shop na coffee shop. Kaya gusto kong subukan ang kanilang cafe americano. Medyo malamig na ngayon, nasa 23 to 24 degrees na ang klima ng Macau. Kaya subukan nating mag-coffee. So dito may napili ako si Papa Coffee Shop. Can I have a hot americano? Eat americano. Neko isap saman. Okay. Yes, yes. Hot or Yes. cold? Hot. Hot. Okay. It's okay to film myself video, only me, my phone. Moment time, hi, wala. Isang sama. So guys, naka-order na tayo ng hot americano. So wait tayo hanggang sa ma-release ang ating order. So ang cute ng kanyang shop. So meron din siyang hot coffee and cold coffee. Plus ice cream. Oh my god, I like ice cream. Sorry. Nice color. They have fresh guava, ginger milk, and strawberry, and Oreo. They have also hamburgers. So try natin mag-dine-in sa kanyang shop. So chill-chill habang tayo naghahanap pa ng iba pang magawa dito sa Macau. Habang tayo ay wala pang trabaho, kaya sulitin natin ang pagiging turista. So nandito na ang ating coffee from Papa Coffee. Ang papa mo, try natin. Nice. Nice coffee, ah. Very good. Thank you. Welcome. Hindi masyadong mapait at tama lang yung kanyang blend ng coffee. Pero meron kasi nga panlasa yung iba na gusto nila yung medyo mapait. Kaya ano yun, ito one shot glass lang ito na espresso. Right? Guys, natuwa lang ako dito sa struktura na to, na area. Ang napakamakulay
Ito naman ay simbahan. Dito naman yung magandang scenery, magandang picturean. At saka itong building na to, ang ganda ng pagka-pintura, ang ganda ng scenic ang dating. So, doon kami pupunta at magtuloy-tuloy tayo doon sa Top Shack, kung saan doon natin ituloy ang ating pamamasyal. Kukuha tayo ng mga decoration dito sa Top Shack area. So let's go. So ito pa yan guys, oh. So tuloy lang tayo. Ngayon lang ako nakarating o nakasuot sa area na to ng Top Shack. Kung makikita ninyo sa aking vlog doon sa mga show ng Grand Prix car, so ito na rin yung area kung saan ay nagliliwaliw tayo dito. Alright? Ang ganda ng lugar. So kunan ko lang uli. Ngayon ko lang napagtanto na dito sa sulok-sulukan ng Macau, merong magaganda. So tuloy lang tayo sa ating lakad-lakad. So may mga sale siguro dito, B1 outlet. May naka-sale, so siguro papasyal tayo dito. Mukhang dito nila nilagay ang mga sale Dito nga mga hindi pasyalan. Dito nilalagay ang daming sale, oh. O, di ba? Wow. Saang area na to na Macau? Ha? Kulan yun. Kulan yun? Ngayon ako nakapunta talaga dito. Ang daming sale dito. So dyan yung Grand Prix, di ba? So guys, kung napansin niyo, nandito na tayo sa area kung saan yung Grand Prix show. Dyan yun. So parang wala yakang dekorasyon ngayong December ang area na to. So lahat na to ay ngayon pa lang napuntahan. Bahay-bahay na naman na ngayon. Parang wala namang dekorasyon. Ang pakay natin dito, dekorasyon. Pero wala namang dekorasyon ng Christmas. So, wow, mali guys. Yun. It's a go, go, go. So, meron naman silang dekorasyon. Ayan. Yung poinsettia. So simpleng-simple lang talaga ang December nila ngayong taon. So tignan natin kung ano pa yung meron dito sa area na to, dahil ito ang sentro ng kanilang
festival. Dito rin nangyayari ang mga car show. Ngayon, bakit maliliit na kabahayan yung nandito? At kung bakit merong dekorasyon ng Christmas. So siguro merong bazaar dito na mangyayari. Ang cute lang. So ito base sa aking sinabi nung nakaraan. Kukuha tayo ng footage sa umaga at kukuha din tayo ng footage sa gabi para malaman natin kung anong meron dito sa area na to, dahil napansin niyo guys, hindi pa rin sila tapos mag decorate. So dito naman ang pinaka-stage noon kung saan dito ginanap yung Grand Prix car show. So dito sa bandang kaliwa, medyo napaaga lang yung ating pagpunta dito dahil ngayon ay nagdidekorasyon pa rin sila. So ayan. Pero yung lights nila naka-install na. So parang sinimplihan lang nila ang kanilang dekorasyon. Pero sabi ko nga, hindi pa tapos. So di natin pa alam kung anong meron dito sa mga susunod na araw. So balikan na lang natin uli itong area na to sa susunod na linggo kung saan makapagliwaliw tayo uli. Alright. So dito na lang muna para sa panibagong update sa susunod na mga araw. So kuha tayo ng footage dito, tingnan natin kung magandang tignan. So yan na yung mga Christmas lights na naka-install. Ang ganda ng mga estruktura guys. I-enjoy na lang natin ang ating vlog sa mga scenery. Celebratory Lantern Exhibitions. Apaka-social naman dito. Wow, Portuguese. Ang galing, ang ganda ng building. Wow. Tapos wine pa yung iniinom, no? Ang ganda, tignan mo. Oh. Oh. Wow. Parang ang sarap mag-jogging dito sa umaga. Tapos sa gabi naman ay tagay-tagay na. Santa Casa da Misericordia Albergue. Ang ganda. Jardín de Lolimio. So ngayon may nakita akong garden dito. So pasukin natin kung ano meron sa kanilang Jardín de Lolimio. Try natin ang kanilang garden kung anong meron. So ito yung entrada ng kanilang garden. Parang mga stone formation. Yan.
So balik tayo doon sa entrada kung ano pang mas magandang tignan doon dahil ito ay isang gilid pa lamang ng Lolimyok Garden. Nandito na tayo sa looban ng Lolimyok Garden. So maganda pala dito dahil ang kanilang tema ay isang Buddha at mayroong duck. So halos mga stone structure ang makikita dito. Dito naman meron silang ponds. So merong slide ako nakikita. Siguro pwede itong pagpaliguan ng mga bata. O kung sino man ang gustong lumangoy, mag-dive dyan. So stone formation ulit. Pwede kang mag-chill-chill dyan. Ginawang upuan na lang. So dito naman ang cave design. So ikutin natin ang garden na ito, Lolimyok Garden. So parang chill-chill lang tayo. Kung ano yung mga disenyo na nandito sa kanilang garden. Kung ikaw naman ay medyo napapagod na, pwede ka namang umupo sa kanilang upuan. So ikot pa tayo. Pwede kang pumasok doon. Tara, subukan natin. O, di ba? O, tabi-tabi po. So, tagos tayo dito sa kanilang ponds. Pero maraming isda eh. Diba? So isang ikot pa uli sa Lolimyok Garden. Siyempre may mga isda uli. At dito kami nakatambay ngayon sa harapan ng isang gusali kung saan ipinapatawag ko kayong lahat na ako tanggapin nyo na magiging empleyado nyo. Dahil sa ngayon naghahanap ako ng employer. So help me Lord. Tara, let's go. Baka mayroong nag-birthday dito guys. Birthday po yan ha. Hindi yan bulaklak ng mga taypa. So, hanap na kami ng exit. Hanap na ako ng exit. Oh, meron pa dito. Oh. Ibang kulay naman. At dito naman, mayroong
kulay puti. Ayun o, ang daming koi. So sa mga mahilig ng park dyan, mahilig mag party. So ayan o, nagkita na kami ng ano, mga pongpagong. Oh, ni hao ma, galaw-galaw ah, ba? Baka ma-stroke. Galaw-galaw. Sa Chinese belief, ang turtle ay isang good luck. Kaya sweet silang dalawa. Magkapatong sa buong magdamag. Oh, di ba? At siyempre, ayan yung kanilang pinaka the best na murals. Tara, let's go. So halos exit na ito. Introducing the bonsai. Sipag ni Kuya oh. Oh. Diba? So nandito na tayo sa bonsai part ng kanilang park. Ang dami. Ang ganda paggagawa nito guys oh. Mga mahilig sa bonsai dyan. Ang mamahal niyan sa Pilipinas, di ba? So ayan, naikot na natin ang kabuuan ng Lolimyok Garden. So dito tayo nang galing kanina. Ang nasa harapan naman ay mga high-rise building. So nandito naman tayo ngayon sa Pakachao Park. So tignan natin kung anong meron dito sa loob. So ikot tayo. So ito yung pinaka entrance. Open sila 6 o'clock hanggang alas 12 ng madaling araw. Right. So sa pagpasok, merong harden uli. At saka merong nag-exercise. At dito naman sa kabila ay ang mga elderly natin ng moso at saka mosang. So hindi lang Pinoy ang mga moso at saka mosang. So alam mo na rin. Yan yung pastime nila dito. Kala nyo lang ha, pero parang nasa tamang lugar sila magmusang. So ikot tayo. So meron ako ipapakita sa inyo guys.
Ito. So ang gandang paggagawa. Ang sculptured na bato na gawa ng isang Portuguese. So lahat dito ay Portuguese inspired na mga obra. So ito naman makikita ninyo. So mukha siya ng isang babae. So ano na picture out ninyo guys? Comments down below kung ano yung mga picture na nakita niyo. So nandito naman tayo sa mataas na bahagi ng park. So alagang-alaga ang kanilang mga kahoy. At meron dito is parang isang bato. Ito naman ay isang foot exercise. So try natin kung ano meron dito sa taas. So ang ganda talaga ng park ng Macau Pacquiao Park. So guys, doon kami galing sa taas. So kung gaano kataas yan, siguro nasa 6th floor. So doon kami galing at bumaba kami dyan. So dito naman sa baba ay ang kanilang temple. Ayan. Makikita mo yung kanilang dalawang nagbabantay. Pero usog. So dito na natin tapusin ang ating vlog. Dahil ano na ito, templo. So bigay respect tayo sa kanilang
area na kung saan solemn na nagpipray dahil isa itong temple of the king. So kami naman ay since nasa 6th floor tayo, bababa tayo doon na area. So silip sa mga structure. So yan ay Buddha. Ito naman ay Confucius. At doon naman ay anong paniniwala yan dyan? Buddha din yata yun. So bababa na kami. At sana ay meron kami yung natutunan at meron kayong nakitang kakaiba mula rito sa Macau. So ito muli ang inyong tagapagbalita, tagaulat, lahat na, tagahugas, tagalinis, si Justin Does It Channel. Bye bye!